Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan na tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Purihin ang Panginoon. Bago lamang po tayo magpatuloy, binabati natin ng happy listening ang ating mga kaagapay, si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation dyan po sa Silang, Cavite. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din, happy listening kay Brother Engineer Romeo David at ang buong David family dyan po sa Valenzuela area. Happy listening din kay Sister Evelyn Tagud, Sister Teresita De Fontorum at Nanay Biring Marquez. Maraming salamat po sa inyong patuloy na support at pananalangin para sa FEBC. Ganun din si Mami Auring Sumulong, ang ating head o leader ng FEBC Intercessors. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon at patuloy na pananalangin para sa ating ministry dito sa FEBC. Pagpalain po kayo. Sa gabing ito, kaagapay, pagpapatuloy natin ang ating tinatalakay na paksa na may pamagat na magandang buhay, at ito na po ang pangatlong bahagi. Balikan lang natin sandali kaagapay ang ating mga talata in 1 Peter chapter 3 verse 10. Whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful. Snub evil and cultivate good. Run after peace for all you're worth. God looks on all this with approval, listening and responding well to what He is asked. Psalms chapter 34 verses 12 to 14, whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Don't say evil. Huwag daw tayong magsasalita ng evil o masama. Pastor, ano pong ibig sabihin ng huwag magsasalita ng evil? Okay, ito yan kaagapay. The word evil, pag nabasa nyo yan sa Bible, hindi ito yung may tinidor na hawak na may sungay at buntot. Hindi po yon. Evil simply means guile, craftiness, deceit, or contrary to the truth. Iwasan daw natin magsalita ng mga bagay na kontra sa katotohanan. Because if you want long life, if you want riches and honor, yung structure of a good life ay iwasan daw magsalita laban sa katotohanan. So our first point is, number 1, watch your words. And number 2, ito pong favorite ko, pursue peace. So, recap lang po tayo sa mga nakaraang pagtalakay natin. Didn't you know that the word stress came from an old French word? Ito po yun, stress, E-S-T-R-E-S-S, meaning strict, narrow. Pansin nyo ba kaagapay, yung mga taong narrow-minded, nakaka-stress. Pansinin niyo yung mga taong ang attitude ay ganito. Ito lang talaga, wala nang iba. Mga sarado ang isip. Kumain ka na, magugutom ka. Ito ang sagot niya, ayoko ng ingredient na yan. Pero pare-pareho lang naman yung pagkain. Gusto ko sa kilala kong drugstore, ayoko yung binibili lang sa iba. Nakaka-stress. Bakit? Para sa kanya, kahit parehong ingredient, kahit pareho lahat, bakit? Because of being strict o stricto. Wala akong nakikitang masama sa pagiging stricto. There's a good side for being a strict person. Pero kung i-consider po natin yung salitang stress, kung saan nanggaling ito kapag ka ang tao ay stricto, nakaka-stress.
Bakit? Ito lang. Anak, ito lang talaga ang kukunin mong course. Kapag hindi mo natapos, nako, wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Kaagapay, walang freedom sa isang tahanan na nakaka-stress. Ito pa, walang freedom sa isang relasyon na nakaka-stress. Pag ganyan, the number one that goes away is freedom. Ito lang ang gagawin natin, anak. Dito lang ang blessing, wala sa iba. That's narrow-minded. Now, sa buhay natin, kaagapay, gusto nyo ng magandang buhay, anuman ang mangyaring hindi maganda, lawakan natin ang pananaw natin. Pag nawala yung cellphone mo, may kapalit yan, amen? Pag nasira yung kasangkapan mo, ibig sabihin, napaaga lang, masisira din yan. Sige, hawakan nyo yung cellphone ninyo, sabihin ninyo, maluluma ka rin. Hindi yung pag may nabasag na decoration, oh my God, patay. Para ka nang masisiraan ng bait. Alam mo kaagapay, the moment na ang kaligayahan mo ay ito lang, mahihirapan po tayo, lawakan natin ang ating paningin. Hindi yung dito lang ako sasaya, sa kanya lang talaga ako sasaya, siya lang ang pinapangarap ko. Kaagapay, lawakan mo ang buhay mo. Hindi totoong siya lang yung lalaki o babaeng magpapasaya sa'yo. Kaya ang dami nabibigo at nasasaktan sa huli kasi hindi pinalawak ang buhay. Gift ni Lord na i-enjoy natin lahat ng ibinibigay niyang panahon ng buhay natin. Huwag mong ikulong ang buhay mo sa siya lang, yan lang, ito lang. Amen? Alam mo, yung mga anak ko, bago pa man sila mag-aral, sinabi ko na, Lord, these children are highly favored. Guys, don't be stressed out. Why? Because our God is a good God. Amen? Yung mga nanay na anak, dapat first honor ka lang lagi, ha? Alam nyo, nakaka-attend po ako ng mga graduation. Grabe yung bata, sobrang dami ng medal. Alam nyo yung sino ang sobrang saya? Yung mga magulang. Pero yung bata, lukot na yung mukha sa bigat ng mga nakasabit sa liig niya. Alam nyo kung bakit? Yun yung, anak, gumising ka ng 4 a.m. Mag-aral ka na mag-aral. Pag uwi mo ng bahay, huwag ka na munang mag-alis ng medyas mo. Mag-review ka muna. Huwag kang kakain hanggat hindi ka nagre-review. Hindi mo nakita yung backdraft kung paano niya nakuha yung medal. Mga kaagapay, dun sa mga magulang, I'm not against excellence in studies. But if it already sacrificed the joy and the happiness of your children, please, okay, strict ka ba kaagapay? Walang masama sa ginagawa natin na pagtutulak sa ating mga anak sa mas maganda at mas malalim na pag-aaral. Okay? Pero kung yun naman ang nagiging dahilan na na-stress na sila, mag-isip-isip po tayo. Okay, sino ang nagda-diet sa inyo? Alam nyo, may nakita ako nagda-diet. Nakakatawa kasi may timbangan sa tabi ng plato. Tinitimbang muna yung saging bago kainin. 300 calories yan. Bago kumain, teka, i-google ko muna yan. Say it with me, strict. Dapat kain kung kain, wag lang lamon. Okay? Pagka ikaw ay sobrang stricto, wala ka ng allowance to move. And you're in for a great stress. In Deuteronomy chapter 28 verse 63, now, warning, this is not for us. God just showed this to us to let us have the glimpse of what a life that has no peace look like. Gusto nyong makakita ng buhay na walang kapayapaan? Ito, basahin natin. Deuteronomy chapter 28 verses 63 to 66 sa MSG. And this is how things will end up. Just as God once enjoyed you, took pleasure in making life good for you, giving you many children, so God will enjoy getting rid of you, clearing you off the earth. Hell with you out of the very soil that you are entering into possess. He'll scatter you to the four winds from one end of the earth to the other. You'll worship all kinds of other gods, gods neither you nor your parents ever heard of. Wood and stone no gods,
but you won't find a home there. You'll not be able to settle down. God will give you a restless heart, longing eyes, a homesick soul. You will live in a constant jeopardy, terrified of every shadow, never knowing what you'll meet around the next corner. Kagabay, that's a picture of a life that has no peace. Number one, you won't be able to settle down. Marami akong kilalang mga tao hindi kayang manahimik. Grabe, nakaupo na nga, likot pa ng likot, hindi mapakali. Restless heart. You know, restless heart means you cannot keep quiet. Yung iba grabe natataranta, naglalaba habang nagkakape. Kaya tuloy yung kape lasang detergent. Alam nyo kagapay, lagi akong sinisita ng aking wife sa umaga. Ang tagal-tagal ko daw kumilos. Alam niyo kung bakit? Kasi ini-enjoy ko yung pagpiprepare. Ayaw ko yung nagmamadali at natataranta ako. Kaya gumigising ako ng maaga and enjoying my time before go to work. Ito pa matindi. Longing eyes is a picture of life that has no peace. Lahat ng makita mo, gusto mo. Ang ganda ng wallet, gusto ko yan. Ang ganda ng bag, gusto ko yan. Minsan binibiro ko yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, shopping tayo, piliin nyo lahat ng ayaw nyo. Ang akala ko yung longing ay normal lang. Hindi pala, it's a sign of life that has no peace. Pag nakakita ka sa Facebook ng nagbabakasyon, oh my God, gusto ko rin yon. Nasa bakasyon na naman sila. Okay, bibigyan ko kayo ng tips para hindi kayo mainggit pag nakakakita kayo ng ganon sa Facebook. Sipin nyo na lang na kinaskas lang yan sa card. Hanggang ngayon lang yan. Bukas may maniningil na sa kanila. Diba? Listen, every time you see people doing these things, just say to yourself, it's okay. Just say, I am blessed. Amen? Kagapay, sino magsasabing blessed kayo? Yes, you are blessed. Amen. Kahit wala ka pang dream vacation, blessed ka. Breathing this air like us, hearing the music like us, watching movies like us, amen? Blessed na tayo. Okay? Okay, next, homesick soul. Sabi dito, you will live in a constant jeopardy. Terrified of every shadow. Ito yung nagre-react ng, Diyos ko, tumaas na naman ang gasolina, hala, yung pamasahe, tumataas na naman. Nag-aalala ka na kaagad. Alam nyo sa totoo lang, dito sa Pilipinas, tumaas lang ng 20 cents yung pamasahe sa jeep, nagrarally na, di ba? Sabi pa, never knowing what you'll meet around the next corner. Guys, it's a life with no peace, di ba? Lahat na lang ng mga negative ina-absorb natin. Okay, itong next verse, ang ganda nito, basahin natin. Deuteronomy chapter 28 verse 67. MSG version. In the morning, you'll say, I wish it were evening. In the evening, you will say, I wish it were morning. Afraid, terrorized at what's coming next. Afraid of the unknown because of the sights you've witnessed. A life with no peace. Ito nakakatawa kaagapay. Pag nasa church ka, namimiss mo yung boss mo. Pag nasa opisina ka naman, yung ministry naman yung iniisip mo. Pag nasa office ka, miss mo yung family mo. Pag nasa bahay ka naman, yung trabaho ang laman ng utak mo. Pakinggan mo to kaagapay. Pwede bang gawin nating exercise ito that you live your right now? Say it now. Ito yung buhay. Madalas you're always consumed with the past, with the future, and you can never enjoy your present. Sayang. The life that God actually gave us to enjoy is our present life. Tanong, nai-enjoy mo na ba yung future life mo? Mai-enjoy mo ba yung future? Mai-enjoy mo pa ba yung past? Wala na yon. Past is past. Guys, the life that you're meant to enjoy is your life now. Kaya sabing ganon, you're afraid of what's coming next because you're always consumed and worried about the future. Paano na yung anak ko?
Kaya tuloy hindi mo na ma-enjoy yung pagiging baby at paglaki ng mga anak mo. Kasi ang worry mo agad ay yung future niya. Tanong, sino sa inyo ang gusto ng long life? Ngayon, pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, kung mayroon man, chillax. Alam niyo po, may pumuntang matandang babae sa office, listener daw siya ng 702 DZAS at galing pang Tarlac. Matanda na po siya. Alam niyo, nung tinanong ko, Nay, ilang taon na po kayo? Sagot niya, 85 na anak. Grabe, malakas pa po kayo Bata pa kayo tignan. May sekreto lang tayo. Ano pong sekreto ninyo? Tumingin sa akin yung matanda eye to eye at ang sabi niya, maging mahinahon ka lang palagi. Amen? Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon, maging mahinahon ka daw. Pakisabi rin sa kasama mo ngayon, kung mayroon man, peace. Pag may nangyaring problema, kalma lang. Magpahinga. Rest. Alam nyo, ang first appearance ng word na rest sa Bible is in Genesis chapter 6 to Noah. The Noah's name means rest. Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. In other words, rest found grace in the house of the Lord. Every time you rest, you will find grace from God. Lord, I trust you. Don't fear. Alam nyo, madalas lahat ng kinatatakutan natin nangyayari. Okay, basahin natin yung declaration ni Job sa sarili niya. Job chapter 3 verses 24 to 26. Instead of bread, I get groans for my supper, then leave the table and vomit my anguish. The worst of my fears has come true. What I dreaded most has happened. My response is shattered, my peace destroyed. No rest for me. Ever. Death has invaded life. Alam niyo kung gaano lang katagal yung naging trials ni Job? Mga ilang buwan lamang. Pero ang declaration niya sa sarili niya, wala na akong pag-asa, mamamatay na ako. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung mayroon man, hindi ka pa mamamatay. Alam mo, pag nawalan ka ng trabaho, maraming trabaho naghihintay. Tama? Always try to look at it into a positive side. Guys, no peace, no rest. Luke chapter 2 verse 14, glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests. The favor of God rests on you. You know what favor means? Favor means somebody taking care of your problems. And the favor of God rests on you. Sabihin mo sa sarili mo, nasa akin. Yung favor ni Lord, wala sa US, wala sa Europe, nasa iyo. You're blessed because the favor of the Lord rests on you. At ang katapat nun ay peace. Kaya yung mga anak natin, huwag na tayo mag-alala. Blessed na yung mga yan. Because God's favor rests on them. And lastly, John chapter 14, verses 25 to 27. I'm telling you these things while I'm still living with you. The friend, the Holy Spirit, whom the Father will send at my request, will make everything plain to you. He will remind you of all the things I have told you. I'm leaving you well and whole. That's my parting gift to you. Peace. I don't leave you the way you're used to being left. Feeling abandoned, bereft. So don't be upset. Don't be distraught. In other words, don't be discouraged. Okay, tanong lang po, sino po sa inyo ang namatayan na ng magulang? At bago pumanaw, ang sabi niya, anak, bago ako pumanaw, may ipapamana ako sa'yo. Lahat ng sakit ko sa'yo na. Wala naman pong ganon, di po ba? Si Jesus, bago namatay, you know what? Sabi niya, my peace I give unto you. Pakinggan mo ito kaagapay. Maraming nakikinig ngayon o nanonood ngayon sa programang ito, feeling mo pagod ka na. Feeling mo magkakasakit ka. Feeling mo hirap ka na sa buhay. Pakinggan mo ito. Hindi naman talaga bakasyon ang kailangan mo. Hindi naman talaga gamot ang kailangan mo. Hindi naman talaga pera ang kailangan mo. All you need to have is peace. Okay,
Kung kasama mo o katabi mo ang family mo ngayon, magulang, anak o mga kapatid mo, lapitan mo at sabihin mo sa kanila, sarap mabuhay na kasama ka. Bigay ka talaga sa akin ni Lord. Tapos yakapin mo. Kung galit ka sa kanya, kurutin mo muna ng konti lang. Tapos yakapin mo na, sabihin mo, buti na lang, bigay ka ni Lord sa akin. Mahal na mahal kita. Amen. Purihin ang Panginoon. Diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa paksang magandang buhay. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehoreng oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZSFEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.